Magandang gabi po. Gusto ko lang ikwento ang isang karanasang hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang kalimutan. Bata pa ako noon, mga 6 na taong gulang. Sa Quezon Province kami nakatira, sa lumang bahay ng lola ko na minana pa daw niya sa mga ninuno niya. Bago natin ipagpatuloy ang kwento, mag-like at subscribe. Lumang bahay talaga. Kahoy ang sahig, malapad ang bintana, at sa tuwing iihip ang hangin, parang may humahampas din sa dingding namin. Sa likod ng bahay may isang malawak na bakuran at isang balon na matagal nang hindi ginagamit. Sabi ni Lola, delikado raw kasi may batang nahulog doon at hindi na nahanap ang katawan. Tuwing dadaan kami roon, lagi niya akong sinasabihan, "Anak, wag na wag kang lalapit dyan, may nakatira na dyan." Pero bata pa ako noon, mahilig akong maglaro at curious ako sa mga bawal. Isang tanghali, habang natutulog si mama, lumabas ako sa bakuran. Tahimik lang, parang pati mga ibon ayaw gumawa ng ingay. Doon ko narinig yung mahinang katok. Tumingin ako sa paligid. Wala namang tao. Akala ko may sanga lang na tumama sa pader. Pero maya-maya narinig ko ulit. Parang galing sa may balon. Lumapit ako, dahan-dahan. Nakatabon doon ang lumang yero. Kinakalawang na. Sinilip ko sa siwang at nakita ko sa ilalim, may manikang lumulutang. Nakadamit ng dilaw, basa at nakaharap sa itaas. Aabutin ko sana gamit ang tali, pero bago pa ako makalapit, biglang gumalaw ang tubig. Bigla itong sumirit pataas. Sabay may kamay na maputla at mahaba ang kuko ang biglang humawak sa tali. Hinila niya ako pababa at muntik na akong mahulog. Narinig kong may bumulong. Sabi niya, "Tara, maglaro tayo." Napasigaw ako. Tumakbo ko papasok ng bahay habang umiiyak. Nagtakbuhan sina mama at lola palabas. Pero pagdating nila, parang bumalik ulit sa normal ang lahat. Wala na rin ang manika. Kinabukasan nilagnat ako. 3 araw akong hindi makakain.